Welcome to Balayhamoy, 1893. So Balayhamoy Museum used to be the residence of Don Mariano Balsomo Hamoy and wife Doña Pilar Acailar Sagario. They are both pure Dapitanons. This house was completed 1893 and it was a gift during their marriage. Don Mariano Balsomo Hamoy used to be a cabeza de barangay and a municipal scribe. He was highly regarded in the government and the society. He also became Justice of the Peace during the American period. He attended the Ateneo Municipal in Intramuros, Manila, where Dr. Jose Rizal was his senior. During Rizal's exile in Dapitan, he and Don Mariano became very close friends and business partners in the abaca trading business. In 1894, Don Mariano Hamoy and Doña Pilar's firstborn Pablo was delivered in this house, and Dr. Jose Rizal was the one who delivered him. Restoration commenced in 2020 until 2022 during the pandemic. So, this house now belongs to Peter Dominic Adasa Hamoy and I am his wife, Kathleen Uyahara Hamoy. And now I will introduce you to the fourth generation owner of Balayhamoy Museum. He is the great-grandson of Don Mariano Hamoy and Doña Pilar Acailar Sagario, Ritz Adasa Hamoy. I am Rich Hamoy, the great-grandson of the best friend of Jose Rizal here in Dapitan. So, dito nakikita mo, the second floor is almost 90% original. Yung restoration namin that happened in 2020 was, binalik lang namin yung mga kahoy na originally na nakaka-connect sa bahay, which is the yakal, the mulave or the tugas, nara and kamagong, depending on the color of the wood. So dito, noong 1893, there was a blessing that happened in this house. Maraming bisita po dito sa bahay. So ang isa sa pinakatanyag na panauhin nung panahon na yon, syempre si Jose Rizal. Where you're standing, just imagine na dyan din nakatayo si Jose Rizal, tsaka sila Carnicero, yung mga kaibigan niya dito sa Dapitan. This staircase is still original. It follows the Oro Plata Mata superstition. So pag binibilang mo, oro ang lalabas. That because yung great-grandfather ko added one step para maging swerte. Without that extra step na alanganin na nga, hindi maganda yung superstition sa stairs na to. So right na pag binibilang mo, magiging ano yan? Oro, which is gold. Oro Plata Mata superstition is gold, oro is gold, plata is silver, tapos mata is death. So, ganun sila magbilang dati. Ito naman nakikita nyo is a Sacred Heart. It's a Catholic tradition. This is Sacred Heart image enthroned there during the blessing of the house. This is a very old image of the Sacred Heart. Sa right nyo naman is a kamuning tree planted there noong 1893 po. So, this is kamuning trees that is stunted in growth. Meron po yung mga bulaklak na smaller than a sampaguita. Puti rin po. We're standing, original po to. The flooring is still original. Notice the carvings here. Yung carving na to is actually a family symbol, a family crest. Makikita mo to sa mga bahay din po na related to Pilar, the mother, the wife of Mariano. So makikita niyo po, yung gitna is actually Jesuit symbology. This is 4-petal rose. Dahil Jesuita ang nag-train kay Mariano. And nag-aral siya sa Ateneo. 3 reasons why we opened this to the public and why we restored it in such a way na binalik namin sa dati ang kumbaga, bringing it back to its former glory. Yun yung style namin of restoration. Now, bakit ganun yung reason namin is for us to bring us all to the year 1893. So at least may experience natin ang itsura ng mga bahay nila, paano sila namuhay dati. So that's the first reason. The second reason why we opened this to the public is to humanize Rizal. So alam naman natin na si Rizal tumira dito for 4 years. 4 years of his life, pinakamahaba po yan na time na nagstay siya sa isang lugar.
Dito makikita mo yung footsteps ni Rizal kung saan siya pumunta. So makikita natin kung anong buhay niya. We can see here the human side of Rizal, not the genius side of Rizal, no? So paano siya nakipag-sapalaran, nakipag-usap sa mga tao dito. And the third reason is to celebrate the friendship, loyalty, and love of the best friends, Don Mariano Hamoy and Jose Rizal. So with that, pasok na po tayo sa Balay Hamoy. This is how they lived in 1893 and even a little way back. So ito po si Don Mariano Hamoy, born in October 12, 1868. Makikita mo po dito sa frame na ginawa ni Isabel Campinco for him. Born in October 12, 1868, he died in 1918, April 6. Born in Dapitan, he graduated in Ateneo Municipal. Dito yan sa Intramuros. And he was a cabeza de barangay. He was also Justice of the Peace during the American time. He was also an escribano naman in Spanish time. Ito po yung original niyang handwriting, ang original niyang work. Ito yung libro na ang tawag dito ay Registro de Propiedad. So andito nakasulat lahat ng mga transactions ng gobyerno dati sa panahon nila. Ito yung mga gamit po niya. Lumang crucifix na po at saka ito yung original na crown of the Our Lady of the Pilar na image po ng pamilya. Dito naman po is a replica of Jose Rizal's work dito sa Dapitan, which is the Sibila Cumanay. This is actually a board game. So ang rules ng board game na to na ginawa ni Jose Rizal is mamimili ka ng tanong na gusto mong itanong. Yung kapalaran mo, bale. So, will I be lucky today? Ganun yun. Tapos, i-spin mo ngayon yung top. Tapos, kung ano lalabas na number, i-match mo doon sa sagot. So, dito mo makikita yung the humor, the wit, and the genius of Jose Rizal. Dito po niya mismo ginawa to sa Dapitan. Ang original po nito ay nasa Calamba, nasa Laguna po. Sa bahay po ng mga Rizal. This copy is actually given by yung mga apo na ni Jose Rizal. Itong kopya na to po. Dito naman po si Doña Pilar Sagario y Acailar. Ito po yung may bahay ni Don Mariano Hamoy. Ito naman po yung family picture nila noong time na yan, which is taken downstairs dito po sa courtyard po. Yan po yung picture na yan. It's a family picture, tapos meron andyan po yung tatay niya, andyan yung kapatid niya, and andyan po din yung mayordoma po nila. Ganun po ka-importante dati ang mayordoma. Kasama po sa pamilya. She was part of the family. Ito naman po yung mga gamit nila during the time. This is a lamp, an oil lamp. Ito naman po is a sewing machine, 1800s na sewing machine. So, di kamay pa. Then later on, nung American period, ito naman po yung gamit nila. Paan naman yung nito to power it. Ito is a prinsa or plancha po to. So, dito nilalagay uling. Yan, makikita mo po flat po. Tapos ito naman po ang overnight bag or makeup box. Dati, lamp ulit. Tapos dito naman po nila nalalagay yung ulam para tumagal-tagal ng konti. So, just imagine, siguro yung adobo dati or humba dati, dyan nila nalalagay para tumagal-tagal. Kasi there was no refrigeration before. Mga gamit po, na kababaihan dati, an alampay or panuelo. Ito rin po, this is made of abaka. Ganito po yung mga itsura ng kababaihan dati. Ito yung usual na sa Spanish period. Ito, napaka-formal na. Ito naman, this is American period na po. Basta may butterfly sleeves. Na makikita niyo po rin dito is yung kapatid po ni Doña Pilar who is Zuela or Zoila Sagario Dalman. Siya lang po ang natatanging papal awardee na Dapitanon. She was given the Papal Cross, ito po, for her work in the propagation of the faith here in Dapitan City. So napakalaking karangalan po yan as Dapitanon.
ito rin po, 3 days po na fiesta ang nangyari nung panahon na yon, nung natanggap niya yung award na yan. Sa likod naman po, ito, nakikita niyo po, this is a original post pa rin. Sa second floor po, lahat po ng mga poste are still original. So dito makikita mo po yung grano nung paano nila nilagari nung time na yon. So hahatakan kayo ng ganun yan. No? So dito naman po, this is an 1870 to 1880 steamer trunk or baul or maleta yan during their time. So this is leather over wood, kaya nasira agad po. Si Rizal po at si Mariano, ito po yung height difference niya. Kasi mas matangkad po si Mariano sa kanya dahil si Mariano was 5'6". Si Rizal naman was 5'3 and 1/3. So, di naman maliit si Rizal. Normal lang siya. Tapos dito po sa Dapitan, ang hobby po nila or madalas nilang gawin in their pastime is to collect shells. This is a Philippine giant clam, collection po ng my great-grandfather. A clam this big meant that it lived for 100 years. Pero because of the presence of fossils, meaning nun, this clam lived thousands of years ago. Going back to Rizal and Mariano, see, this is a replica of Rizal's favorite hat. Kahit sa kamatayan, ito yung gamit niya. It's a bowler hat. Tapos dahil si Mariano naman ay isang kabeza de barangay, ito naman po yung hat niya. Because yung mga kalalakihan po dati, wore hats, lahat sila. Kahit anong antas mo pa sa buhay. Ngayon, si Rizal, here in Dapitan, kaya pala siya nagkapera dahil nanalo po siya ng lottery or lotto during that time. So, ganito po yung itsura ng lotto ticket before. At ang nagbebenta ng lotto ticket, ang lalako ay ganitong bata, mga bata po. Ngayon, si Rizal won the lottery, second prize, which is kasama po ang dalawa pa niyang kaibigan, nanalo sila ng 20,000 pesos. Ngayon, tapos nag-divide sila ng tatlo, divided by 3, so mga 6,000 plus. Now, how big was 6,000 plus before? Imagine, he bought this property, yung bahay niya po dito sa Dapitan, dito sa Talisay po. He bought it, it's a 16 hectare property. He only bought it for 18 pesos. Oh. Ganun kalaki ang pera dati. No? So parang hindi nagalaw po yung pera niya. Dito naman po sa kanan, this is actually two very old copies of Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Dahil sa novels na to, kaya nakulong si Rizal. Kaya siya naging wanted or naging subversibo sa mata ng Spanish authorities po. Dito naman po, in 1894, this is the first episode that this house became historic. In 1894, Rizal delivers baby Pablo. Si Pablo is the firstborn of Mariano and Pilar. Ang mismong nagluwas kay baby Pablo is si Rizal mismo, dito sa bahay na to. Dahil si Jose Rizal was a family physician of the Hamoys during that time. So that's 1894. It's based on the historical accounts na written by Villaroman and Rizal's exile in Dapitan by Capino and Benaflor. Second time, this house became historic is at one point in 1894, they became business partners. According to Rizal in his letters, sabi nga ni Rizal, sa magulang niya, sa pamilya niya, I gave 1,000 pesos to this man, si Mariano, to buy and sell a baka and to be business partners, which na yung kumpanya nila is 50-50 yung hatian. Now, ito po yung coins na ginamit nila dati. Makikita niyo po ang mukha sa coin is the king during that time, who is King Alfonso XII. Ngayon si Rizal, madalas siya dito sa bahay ng kaibigan niya. So, anong ginagawa nila dito? Nagkwentuhan sila dito sa terrace. Tinitingnan nila yung mga taong dumadaan. Tinitingnan nilang daily na dumadaan dito na funeral because ito talaga yung daanan ng mga lahat na namamatay dito sa Dapitan. Because, andito po yung Catholic Church.
Tapos andito po yung Catholic Cemetery. So walang ibang dinadaanan. So yun yung mga ginagawa nila dati. Just imagine, nakatayo sila dito. Kwentuhan lang. At isa pa palang ginagawa nilang pastime pag nandito sila sa bahay is to play chess. This is the same chessboard that we're playing with Rizal was holding. And Mariano, this is the chessboard of my great-grandfather. Ngayon, ito naman, si Mariano and si Pilar were both born in October 12. That's sa Catholic tradition, that's the feast of Our Lady of the Pillars. So sa kanila nagsimula yung tradition namin sa pamilya na iikot yung imahen every year at least. So ito po yung nangyayari palagi since 1893. And even until now, ginagawa pa rin namin to ng pamilya. So dito po, makikita po natin yung baby dati na niluwas ni Jose Rizal soon became the first doctor of Dapitan City. Is Dr. Pablo Hamoy. Naging doktor din siya sa Marawi or Dansalan during that time. Kaya marami siyang collection ng Muslim items. Andyan po yung comb. Andito naman po ang isang parang belt bag. Kasi nilalagay ng tali yan, nilalagay mo sa katawan mo. Tapos ang nakalagay po dyan is mama or nganga, yung kinakain ng matatanda. Yung nguya, ichinuchu ng matatanda. Ito naman po si Mariano II and si Clariza Adasa. Si Clariza Adasa is, ang ancestral house naman niya is the tourism house now. Yung Bibista, yung tourism office. Si Mariano II died in 2021. He was 84 years old. Mariano II, he died of pneumonia. Si Mariano I, yung original na may-ari ng bahay, died also during the pandemic, nung 1918 pandemic. So that's the Spanish flu pandemic. So both Marianos, Mariano I, Mariano II, died during the pandemic. 100 years apart ka lang sila. Died also of pneumonia. Parehong-pareho, kaya delikado maging Mariano sa panahon ng pandemic. Ngayon, lahat po ng couples dito sa bahay, dito po sila nag-reception. So anong gamit nilang musika? Dito may banda at syempre may ganito, may gramophone dahil wala namang kuryente dati, no? So ang ginagawa nila, kumbaga, ang ginagawa ng DJ nung time na yon is niwawind lang. So yan po. So, party na po sa kanila yan. So makikita niyo po dito, sa wall na to, that the Pitanons were extremely religious, extremely Catholic. So makikita mo po yung mga posters, mga images na very Catholic. Ito po yung Our Lady of the Pillar na image na andito na po yan sa pamilya at sa bahay na to ever since. This is actually a poster of Our Lady of the Pillar na printed in 1854. This is older than Jose Rizal na image. So, makikita nyo po yung print. Napakaluma po. Ito naman po is an 1800s crucifix. The origin is South America. Makikita nyo po, malaki yung ulo, maliit yung katawan. Yun po yung style nila sa carvings po ng mga artist doon sa lugar na yon. Another poster. Ito yung mga collections naman po ng crucifix through time dito sa bahay naman po. Again, dito makikita mo po our hats worn by iba-ibang klaseng, iba-ibang antas ng tao. And this is actually an exact replica of Jose Rizal's hat rack in Calamba. Ayan. Dito po tayo. Ito naman po are just collections of Rizalian currency that we have. So makikita natin sa pera, yung mga 2 piso, mga piso na andan yung mukha po ni Rizal. Ito, kilalang-kilala na natin itong pisong to.
the most gold content na piso sa buong history ng Pilipinas. Itong klaseng piece na yan. This is our just commemorative coins given to us by Central Bank of the Philippines. Dito naman po is what we call the Mickey Mouse money. Yung mga Japanese currency before sa gera, sa World War II, na pag-alis po nung Hapon, wala pong ano yan, wala pong value, wala pong gold equivalent. So, kaya natin tinawag na Mickey Mouse money po. So, dito po tayo. Kung ang kalalakihan, palagi nagsusuot ng hat, ang kababaihan naman ganito, alampay or panuelo, made of abaca. So, iba-iba. Every day, iba-iba yung gamit nila. In 1894, Pablo was born in this house, no? Delivered by Jose Rizal. He was delivered here in this house, was delivered in this room. Yan, ito po yung master's bedroom ever since ng couple, ng pamilya. So, dito po pinanganak si Pablo, pinanganak siya sa kamang to, and makikita niyo po, soliya siya. So, just imagine, nung time na yon, nakahiga dito si Lola, meron ng planggano doon sa ilalim. So, kung anong fluid, anong dugo, dire-diretso lang dito. Hindi ko makalat sa buong flooring ng bahay. This is Sulia, parang nagiging lost art na yan dito sa Pilipinas, no? Sayang. Four-poster bed. Nilalagyan niya ng mosquito or mosquitero or mosquito net. Ito naman po yung mga terno nila, mga damit na kababaihan. Flooring still original. Mga aparador naman po are unique to every woman. So, yung every woman, lahat ng kababaihan dati, may aparador, tapos nilalagyan nila kanya-kanyang design. No? So, makikilala mo, bale, yung may-ari ng aparador. So, yung may-ari naman ito, ang ginamit is Okir Sarimanok. So, that's parang Maranao na from the mythical creature na Sarimanok. So parang buntot siya ng Sarimanok. So ganun. This is still original. Glass pa yung handle. So itsura niya sa loob. Tapos the mirror. Thing notable about this cabinet is the mirror. This is a perfect mirror. So kung anong itsura nakikita mo na reflect, that's actually reflection. That's actually your true reflection. So wala siyang distortion. Hindi ka matangkad, hindi ka maliit. Yan yung itsura mo. Ganun yung magandang features sa mga mirrors po dati. Sa likod nyo naman po, is a gallinera. This is normally placed sa harap po ng bahay, sa receiving area, kasi yung ang usual nakaupo dito yung mga tauhan mo sa farm. So pag naghihintay sila sa amo nila, tatawagin sila, nakaupo muna sila dito. And normally, may dala silang pasalubong sa amo nila ng mga manok. So, habang naghihintay sila, lalagyan muna nila yung manok dito sa ilalim. Tapos sa kulungan. Yan. Tapos kung tatawagin na sila, kukunin naman nila. Tapos aakyat na sila. So, itong may makikita kang ganito sa ibang bahay na napakahaba, ang ibig sabihin nun, napakayaman ng amo, no? Ng may-ari ng bahay kasi napakahaba. Marami siyang tauhan. Okay. This is Jose Rizal's Dapitan, ang tawag namin. Ito yung nakita ni Rizal nung andito siya. Andito yung altar ng simbahan, which is ngayon, in 1960 kasi iniba na nila yung itsure. So, ito po yung nakita ni Rizal na altar. Ito, ganito. This is a picture naman of Rizal's curtain na pinaint niya para sa simbahan. It was painted during the Holy Week nung andito siya. Ito naman po, makikita niyo po ano yung itsura ng dapitan dati. Kita natin yung simbahan. Andyan pa po. Andito pa po yung kumbento. Ito naman po ay City Hall. Andyan pa rin po. Tapos yung plaza, wala pa siya. Yung plaza, kasi andyan pa si Rizal. Ang Casa Real, ito. Pero ngayon, wala na po to. American period, nasira po to. Pinalitan niya ng isang ospital. So, kaya nawala siya. Pero ang itsura niya is ganito po. Ganito po ang itsura niya. So, dito naman po, andito sa baba na, sa harap ng simbahan, yung
map of Mindanao na ginawa ni Rizal and Father Sanchez. So ito po yon, the exact topography of Mindanao. So napakagaling ni Rizal kasi with nakagawa siya ng ganito, no? Na wala pang satellite image or drone ba, no? So alam niya eksakto ano yung hugis ng Mindanao dati at saka gaano ka yung topography, yung mga cliff, yung mga mountains and dyan. But you can see Rizal's genius here. But even with Rizal's genius, he had this habit of not finishing things, no? May ugali siyang ganun. So nung gumawa siya ng dictionary, hanggang letter G lang siya. Tapos nung gumawa pa siya isang translation na Bisaya Filipino to English, ganun, hanggang letter A lang siya. So, this is no exception. This is supposed to be the whole map of the Philippines. Pero nung nagawa niya to, ewan ko kung ano naisip ni Rizal, nakontento na siya dyan. Ito naman po, dito yung, ito pa rin yung dapitan, dito po yung kung saan nakatira si Rizal. Ayan, yan. Yung Rizal Shrine ngayon. Dito naman po, ganito po yung setup ng bahay. Dito po yung kusina dati. Just imagine. Pero ngayon, tinransform na later on after the war ay isang kwarto. Ganun na po siya. Yan po. So dito naman po, is ang kanilang, ano ba tawag dito, CR. Noong time na yon. So, pasok po kayo, makikita niyo po kung ano yung itsura ng CR dati. This is, tapos sa kanan, makikita mo may coconut husk, no? Or bunot. Yan yung pangpunas nila ng ano nila pag natapos na sila. So, masakit dati. Masakit mag-CR dati. Yung po yung itsura dati. Tapos yung dumi po nila nahuhulog lang sa baba. Later on, lilinisin na lang yun kung sinong assigned na maglinis. These are collections of Santos dolls. Dito naman po tayo. So in 1896 po, that was, paalis na si Rizal dito. He was supposed to become a doctor for the Spanish Army in Cuba. So, 4 years matatapos na yung exile niya dito. That time na paalis na, napakalungkot po yun for Dapitan kasi napamahal na kami kay Rizal, no? He did a lot of things here in Dapitan. Mabait siya sa mga tao, no? Kahit anong antas mo pa sa buhay. And then, ang dami niya nagawa. Gumawa siya ng isang eskwelahan dito, tinuruan yung mga tao dito, gumawa siya ng mga infrastructures like the plaza, the lightings of the plaza, and then the water system. Siyempre, andun din yung bahay niya, the map of Mindanao. Ang dami niya pong natulong dito sa Dapitan. And he did all of that of his projects. Ang importante sa kanya is community-based, lahat ng projects. Actually, yung ginawa niya dito is isang parang laboratory niya to kung ano yung gusto niya maging ang Pilipinas. So this actually, yung nagawa niya dito sa Dapitan, and Dapitan itself is a microcosm of the Philippines that he wanted. Equality, mabait tao, tulungan tayo, community-based, siya may mga projects na nakikita. Yun po si Rizal dito sa Dapitan. Now, kaya, nung paalis na si Rizal, malungkot po yung mga tao dito. Mamimiss nila si Rizal no? Sobrang lungkot ng panahon na yun. Especially my great-grandfather. Kasi isang best friend niya, aalis na yung kaibigan niya. Pero before leaving, ramdaman ni Rizal na napakalungkot, binigay niya po itong chest na to to my great-grandfather. This is a chest manufactured only in 1870 to 1880. This is metal over wood, kaya hindi siya agad nasira. Yung nakita niyo po kanina is leather over wood, kaya nasira agad siya. So this is, nung time na yon collectible, parang ganun din, kasi metal po. Dito po yung gamit ni Rizal nung bumiyahe siya patungong Europa. Pero
ito pong chest na to, nabili po to sa Amerika, sa New York. Kasi sa loob po may nakalagay na New York. Na-mention nga ni Howie Severino sa episode niya, this could be the most solid evidence that we have that Rizal went to New York and bought something there. No? Brought it to Europe, then brought it back here in the Philippines. Tapos ngayon, andito na sa Dapitan. So, going back. So, napakalungkot. Pag alis ni Rizal, sabi niya sa kaibigan niya, binigay niya to, tapos sinabi niya sa kaibigan niya at sa mga Dapitanan, babalik ako, don't worry. No? Yun yung huling habilin niya sa mga tao. So, umalis na siya, supposedly to go to Cuba, pero sumabog na po yung revolution against Spain. Alam naman natin, si Jose Rizal yung pinagbintangan. No? So, hinuli siya, nilagay siya dito binilik siya sa Fort Santiago. Hindi pa siya umabot dun sa Cuba. Ito po si Rizal. This is actually a Luna, from a Luna painting. And si Rizal, ito yung cell niya. So, after that, nung dumating na po yung December 30, dinala siya from his cell. Ito na po si Rizal. This is from a newspaper nung time na yon. Ang tawag nito, it's from a picture, photo etch. So from a picture, tapos in-etch nila, nilagay nila sa newspaper. This is Rizal, mga gwardiya niya, yung pare, nakatabi niya, ito pa yung mga gwardiya, ayan yung mga tao po. Ito po, from a picture pa rin dati, ito naman yung mga tao. Yan yung mga tao yan. Sa Luneta na to, or Bagong Bayan, in the time, no? Kita niyo po yung puno, ito po yung punong yun. No? Andyan yung mga tao. Andyan na si Rizal. Nakaharap sa dagat. So, can just imagine, kapunta naman tayo sa Luneta, nakaharap siya dun sa dagat. Rizal, pare, Filipino soldiers, first line. Second line is Spanish soldiers. Pag hindi binaril ng Filipino soldiers si Rizal, Spanish soldiers will kill the Filipino soldiers. So, napilitan yung mga Pilipinong sundalo, no? So, they shot Rizal. Lahat sila, binaril si Rizal. Hit at the back, but Rizal tried to turn. That's why nakita natin, when he dropped to the ground, he was facing the heavens. Ganun po namatay si Rizal. Pero hindi pa nakontento yung mga Espanyol. Yung opisyal, lumapit pa sa kanya, fired the last shot sa ulo para siguradong patay si Rizal. No? Kaya kumalat doon yung utak niya, kumalat po yung dugo ni Rizal. Ganun ka grabe, ganun ka brutal. And then hindi pa nakontento, kinuha katawan niya, nilagay lang sa kariton, dinala sa Paco Cemetery, hinulog doon sa butas, tinakpan, walang funeral, walang respect whatsoever, hindi man lang siya binalot sa isang banig or isang blanket para lang mabigyan ng respect yung pagkamatay niya. So ganun po ang treatment nila sa national hero natin. And 2 years after, nung in-exhume nga yung body, nakita ng pamilya na nakabulaga nga si Rizal doon. O ganun lang siya sa butas. And doon nakita rin nila na nakatahi sa jacket ni Rizal were more letters. Sa sapatos niya may nakaipit. Alam mo naman natin si Rizal, madaming secret yan, no? Pero unluckily hindi na natin mabasa kung anong andun sa letters kasi nabulok na. Now, going back to 1896, after Rizal's death, dumating na po yung news sa Dapitan of his death. Remember that these are the people, mga Dapitanos, na napakalungkot na nung pag-alis niya. Ngayon, nalaman na nila, patay na si Rizal. No? Isang beloved Dapitano, no? Namatay na siya. So, ang lungkot na nadama ng mga tao dati, nahaluan na ng galit na. Ngayon, especially yung best friend niya, my great-grandfather. Si great-grandfather, Mariano, he was also working for remember that he's working for the Spanish government. Cabeza de Barangay siya. Ngayon, this was also the time when the Spanish authorities were confiscating the properties of Rizal. Mga properties niya sa Calamba, properties niya sa Maynila, sa Binondo, Tondo, mga ganon. Furnitures niya, damit niya, botones ng damit niya, property niya dito sa Dapitan, furnitures, lahat ng properties niya inubos. Zero talaga si Rizal. Ganon sila kagalit kay Rizal. And then, may isang property na hindi kailangan nila, isa pang gusto nila i-confiscate. There was this big property, a vast property, nicknamed as the New Calamba. Ganon siya kalaki, para siyang town ng size. No?
He bought it in January of 1896. This is the deed of sale of that property. Ayun. Yung first copy of this property, of this deed of sale is of course with Jose Rizal. Yung second copy, yung duplicate, which is still an original, is with the government. This property was sold by Sixto Carrion. The buyer is Jose Rizal. Ito po yung signature ni Jose Rizal. And then made legal by my great-grandfather, Mariano Hamoy. So siya yung para nag-notarize niyan. Nasa kanya yung kopya. Ngayon, hinanap ngayon ng mga boss niya, no? Yung property kasi gusto nga nila i-confiscate na, no? Going back pala, this property is in katabing munisipyo ng Dapitan. Lapit lang dito, Lubungan or present day Katipunan. So, ang kopya nasa kanya, hinihingi na ngayon ng Spanish government. Sana yon? Kasi kailangan na natin i-confiscate, no? Kailangan natin i-sequester. But they cannot sequester without the document and they cannot find it without the map. Nakakonect lahat yan. So, hinahanap ngayon sa kanya, sana yung mapa. Dito, Rio de Dicayon. Makikita mo. Kasi wala naman GPS pa dati. No? That's the Dicayon River. Abacalera, this is Abacatriz. Arizal, the rice field. So, andito lahat. Andito yung casa. So, dun mo malalaman, dun mo mahahanap yung actual property. Hinahanap ngayon ito ng Spanish government. Hinahanap sa kanya yung document, Mariano, nasaan na yung property, kasi nasaan na yung document kasi i-confiscate na natin, i-sequester na natin. Sabi ni Mariano, who is a good friend of Rizal, na napakalungkot na, and galit na siya, no? Galit na siya. So sabi niya, hindi ko alam nasaan yung property, yung document niya. Alam ko yung property, pero hindi ko alam kung saan yung document. Nawawala ata. No? Paulit-ulit hinahanap sa kanya, paulit-ulit niya rin dinideny. So eventually, hindi nga na-confiscate kasi nawala na yung Spanish, no? And then, eventually, it was inherited by Trinidad Rizal, yung kapatid niya, no? And Trinidad Rizal in 1948 went back here in the Pitan, sold it to the Eguias naman, na andun pa rin sa kanya. Who is Eguia? Estudyante rin ni Rizal yan. And adopted ni Trinidad Rizal, no? Yung kapatid ni Rizal. Now, for 130 years, nung binuksan namin yung vault namin, nakita namin yung original document ng deed of sale nila Jose Rizal at ni Sixto Carrion, proving that hindi nga talaga nilaglag ni Don Mariano si Jose Rizal, even until death. So that denial of the existence of this document was Mariano's last act of loyalty to his best friend Jose Rizal. So yun yung kwento ng Balay Hamoy, the story of friendship, loyalty, and love. So yun po. Salamat po sa pakikinig.